Pinayaman ako ng Panginoong Diyos. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Yan po ang revelasyon ni Pastor Apollo Musiki Buloy ukol dito sa mga di umano, mga aligasyon ng mga babae na sila daw po ay ginahasa ni Pastor Apollo Musiki Buloy. So sabi niya, pinayaman ako ng Panginoong Diyos, kaya single ako. Hindi ko nga naranasang humawak ng sigarilyo o uminom ng isang bote ng alak. Pinag-aagawan nila ako. Matapos kong tumanggi, abay sinisiraan nila ako. Alam nyo guys hindi lang pala siya pa-victim, kundi GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. May sapak ata tong si Kibuloy, no? Ito guys, pakinggan nyo Pakinggan nyo. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral, 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Abay. Pinag-aagawan ako. Take note guys GGSS itong si sorry guys, naiyak talaga ako. Itong si Pastor Joe Apollo Musiki Buloy. So Arlene Stone alias Amanda, yung mga dalawang nasa Ukraine na nagsalita na sila daw po ay ginahasa, inabuso ni Pastor Apollo Musiki Buloy. Ang totoo daw po ay siya daw po ay pinag-aagawan. Wait lang hindi pa talaga ako makamove on. Wait, inom muna ako tubig. Diba nauna niyang nabanggit, sabi niya, hindi ni minsan dumampi sa bibig ko ang sigarilyo or kahit ni isang bisyo. Hindi niya daw na-enjoy yung kabataan niya dahil nagsilbi siya sa Panginoong may kapal. Guys, hindi ko po sa dinidegrade yung mga umiinom or sa mga hindi umiinom, pero it is our choice. 'Di ba? Kung saan mo dadalhin ang sarili mo. It is our choice kung gusto mong ma-enjoy ang kabataan mo. Ako guys, choice ko na, hindi ako mag-aral, magtrabaho ako, laging pumupunta sa bukid, pinapaaral ko yung mga kapatid ko, nagsakripisyo ako. Choice ko yun. Pero choice ko din kung mag-aaral ako. So, it is our choice kung i-enjoy mo man yung kabataan mo or hindi. So, ngayon guys, pagpatuloy pa natin tong kanyang sinabi. Grabe. About to sa mga babae guys na nagsalita sa himpilan sa committee ni Senator Risa Ontiveros na siya daw po ay nang rape, allegedly na naidawit sa sandamakmak na babae. Kasi 'di ba sinasabi na itong si Pastor Kibuloy ay boy kiss-kiss nga. Kada alas 4 abay tumitirada. Ngayon, pakinggan pa natin. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako napahiya. Ngayon, binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya.
Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Ano ulit yung sabi niya, guys? Diyos ko! Wait lang. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap nang sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Okay. Arlene Stone. Alias Amanda. At sa ibang babae na nagrereklamo di umano na mga biniberginan umano ni Pastor Apollo Musikibuloy dito sa himpilan ni sa committee ni Senator Risa Ontiveros sa Committee on Women's, Children, Family Relation and Gender Equality, kayo daw po ay mga lapastanganan. Dahil hindi lamang po pumayag sa inyo si Pastor Apollo Musikibuloy dahil pinag-aagawan nyo daw po siya, abay sinisiraan nyo na daw po. Guys, hindi ako naiiyak sa sinabi ni Pastor Kibuloy. Tears of joy to kasi natatawa talaga ako, guys. To the point na sinabi niya na pinag-aagawan daw siya. Pinag-aagawan daw siya. Kayo guys, ano yung comment nyo? Maniniwala ba kayo na pinag-aagawan di umano itong si Pastor Apollo Musikibuloy? So dito lang po ako guys medyo nakuha yung ano ko na kasi pinanood ko yung ano niya, yung whole statement niya dahil hindi nga siya nagpakita ng mukha pero pinanood ko yun. Ako po ay nagulat sa bandang parte na ni-reveal niya ito, na siya daw po ay pinag-aagawan. Kasi guys, yung utak ko kanina, nakafocus sa mga sinabi niya na binibintangan niya ang pamilyang administrasyon na magnanakaw kuno ng sandamakmak na kayamanan ng kaban ng bayan, bumibili po ng sandamakmak na iba't ibang klaseng bahay, tapos adik daw po, drogista, yan po. Doon po nakafocus yung utak ko. Tapos nung bigla ko tong narinig, talaga ba? Pastor Kebs! Anyway, kwento niya yan. But, you know, ito yung side niya. Ito yung side niya, guys, na pinag-aagawan daw siya, kaya daw po siya siniraan. Hindi daw po siya pumayag, kaya ginawan siya ng sandamakmak na istorya. Ito yung side niya. Di ba napaka-nonsense? Yan yung reason niya. Laban dito sa aligasyon na binabato sa kanya na siya daw po ay isang rapist, 'di ba? Yan po yung bato niya, na siya daw po ay pinag-aagawan. Ka-accept bang reason yan, guys? Sige nga, mag-comment kayo. Ka-accept ba yung reason na yun, na siya daw po ay pinag-aagawan, kaya ginawan siya ng issue? Kasi hindi daw siya pumayag. Kasi nga pinag-aagawan siya. Yan po yung reason niya. Dito sa mga aligasyon sa kanya, na siya daw po ay rapist, wala bang ibang mas justifiable na reason? Kasi hindi ka panipaniwala yung word na pinag-aagawan ka. Hindi din kasi ka panipaniwala yung salitang diba? Yung sinabi niya na siya daw po ay single, siya daw po ay pinag-aagawan, tapos nung tumanggi daw siya ay sinisiraan. So, hindi ka pa ba nakatikim ng kipay? Ha? Tanungin ko lang hindi ka pa ba nakatikim ng kipay labo? Nakakaloka! Arlene Stone, alias Amanda. Wah, grabe ba? Wah, kaluoy. Kaluoy sa imo. Yan na, good luck pakabati sini nga. Sugad sini nga termino na siya daw po ay pinag-aagawan sa mga kababayinan. Wah, kayo guys, nanon mga komento. Hala daw, pag-comment kang basi, pangabrenta ito niyo mga naglalawag, ang mga isipan, nga i-content ta sa sunod na ato video. Wah, grabe. Anyway, yan lamang po guys. Ito po yung pinaka-isa sa magandang joke na ginawa ni Pastor Apollo Musikibuloy.
Abay. Yan lang. Ingat mga kababayan.